Hayo na sa lahat, purihin natin at pasalamatan ang Diyos pagkat lahat tayo ay pinagpapala niya. Ang Diyos ay matuwid kung humatol at siya ang patnubay ng lahat ng bansa. Kaya't purihin natin at pasalamatan ang Diyos. Matthew chapter 13 verse 44, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Okay, dito sa Matthew chapter 13, maraming parable ang itinuro ng Panginoon sa mga tao at isa na itong ang parable ng ang natatagong kayamanan. Sinabi ng Panginoon na ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Okay, ang paghahari ng Diyos, ito ang pinaka-center ng pangangaral ng ating Panginoon. Noong nag-umpisa ang Panginoon sa kanyang pangangaral, ang pinakaunang itinuro niya ay pagsisihan natin at talikdan ng ating mga kasalanan sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Ito ay nasusulat sa Matthew chapter 3 verse 2. Ang paghahari ng Diyos, ito ay ang paghahari ng kanyang salita at ng kanyang batas sa bawat isa sa atin. Sa Romans chapter 14 verse 17, sinasabi na ang paghahari ng Diyos ay pagiging matuwid, kapayapaan at kagalakan na pawang mga kaloob ng Espiritu Santo. Ang paghahari din ng Diyos, ito ay kaligtasan para sa atin. Ito ay ang pagliligtas sa atin ng Diyos sa ating mga kasalanan. Sa Ephesians chapter 1 verse 13, sinasabi na ang salita ng Diyos, ang mabuting balita or ang gospel ay nagdudulot ng kaligtasan. Okay, ang batas ng Diyos, ang salita ng Diyos ay kayamanan. Ito ay kayamanang espiritual. Sinasabi sa Awit chapter 19 na ang batas ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng talino. Ang tunay na kaalaman, ang tunay na katalinuhan ay nagmumula sa Diyos, nagmumula sa bibig ng Diyos ayon sa kasulatan. Ang kaalaman, ito ay actually ang salita ng Diyos. Ang kaalaman, ito ay kayamanan sapagkat nagbibigay ito sa atin ng pangunawa upang maunawaan natin ang Diyos at masunod ang kanyang mga utos. Kung may takot tayo sa Diyos, magkakaroon tayo ng tunay na kaalaman at pangunawa. Sinasabi sa Kawikaan 9 verse 10 na ang pagtatakot sa Panginoon ay simula ng kaalaman. Ang pagkilala sa Kanya ay may dulot na karunungan. Sa Kawikaan chapter 2, sinasabi naman na pagsikapan mong hanapin ang tunay na kaalaman, pangunawa ay pilitin mong makita at masumpungan. Kung ito'y parang pilak na yung hahanapin at tulad ng ginto na yung dudulangin, sa Panginoon ay magkakaroon ka ng banal na takot at matatamo ang unawa tungkol sa Diyos. Ang Diyos ang nagkakaloob ng karunungan. Sa bibig niya, ang kaalaman ay bumubukal. Sa Awit chapter 19 naman, sinasabi na ang batas ng Diyos, ang kanyang mga utos ay masigit pa kaysa lantay na ginto or pure gold na marami ang nagnanais sapagkat may gantimpala kapag ito'y ating sinusunod. Ang gantimpalang ito ay eternal life or buhay na walang hanggan. Iyan ang gantimpala sa ating pagsunod sa mga utos ng Diyos. Kaya't ang batas ng Diyos ay masigit pa kaysa lantay na ginto at masigit pa sa anumang kayamanan ng sanlibutan ayon sa kasulatan. Okay, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Ibig sabihin na ang salita ng Diyos ay kayamanang natatago or hidden treasure. Nahukay ang kayamanan ng isang tao, ibig sabihin natagpuan o nahanap ng tao ang salita ng Diyos. Kung hahanapin natin ng buong puso ang salita ng Diyos, matatagpuan natin ito. Ito'y sa pamamagitan ng pag-aaral ng Biblia, pag-aaral ng Gospel. Ang bukid ay nagre-represent ng Biblia, ng Gospel. Hinuhukay ng tao ang bukid o ang lupa upang matagpuan o mahanap ang kayamanan, ang ginto. Ang paghuhukay ay action. At para naman matagpuan natin ang salita ng Diyos, we dig in the Bible, meaning pinag-aaralan nating mabuti ang Biblia. Sa Jeremiah chapter 29 verse 13 to 14, sinasabi na, ako'y hahanapin ninyo at masusumpungan kung buong puso ninyo akong hahanapin. Oo,
ako'y matatagpuan ninyo, sabi ng Panginoon. Kaya't kung buong sikap nating pag-aaralan ang Biblia, matatagpuan natin ang Diyos. Hindi ang physical niyang anyo, kundi matatagpuan natin ang kanyang salita, sapagkat ang Diyos ay salita ayon sa John chapter 1 verse 1. Okay, ang ibig sabihin naman ng tinabunan niya uli, ang kayamanan, ibig sabihin na we secure the kingdom of God once na nahanap natin ito, iingatan natin ang ating kaligtasan. Ang ibig sabihin naman na siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya, ang example dito ay nang sabihin ng Panginoon Hesus sa binatang mayaman na humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo iyan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. So once na nanalig na tayo sa Panginoon, natanggap na natin ang ating kaligtasan, magsasacrifice na tayo. I-give up na natin ang lahat para sa Panginoon. Itong ipinagbili ang lahat niyang ari-arian, ito'y action ng pag-give up or pag-sacrifice. Pag-give up ng mga bagay, hindi lamang kayamanan sapagkat hindi naman lahat ay mayaman, kundi pag-give up ng lahat, pag-give up ng kasalanan na nakahahadlang sa ating pagsunod sa Panginoon. Hindi na natin susundin ang sanlibutan, kundi susundin na natin ang mga utos ng Diyos. Sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 16 verse 24, kung ibig nyo numang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin niya ang kanyang cross. Ang cross ay pagtitiis sa pagsunod sa Panginoon. Pasanin niya ang kanyang cross at sumunod sa akin. At sa Lucas chapter 14 verse 33, sinabi ng Panginoong Hesus na hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay.